Gabi, ang smart ng mga alaga mo. Gabi, good job. Hello Kathden fans! So bago muna yung Kathden updates natin mga kasambraros, ito na nga ha, si Dr. Kenneth Hizon ay pumayag na magpa-interview no, kaya Sir MJ Felipe at saka lumabas sa TV mga kasambraros. So yung takeaway ko dito mga kasambraros, no, nasabi niya na unang napansin niya dati kay Kath, no, bright kid. Ito reaction ko muna dun sa observation ko dun sa kanyang interview mga kasos. Mamaya na tayo dun sa may love team. Sabi niya dun kay Kath dati kasi syempre maliit pa sila pero nakita niya maganda, no? May talent sa acting and she was good, no? Tapos lumipat na kasi si Ma'am Kath at saka yung kanyang family hanggang grade 2 lang sila magkaklase. So from kindergarten to grade 2. Tapos nung nalaman daw niya na yun nga, no? Crush ni Ma'am Kath dati ay kinilig daw siya, no? Kasi single si Doc Kenneth. Tapos never pa daw sila nagkita, no? Ever since nung nag-separate sila ng school. Tapos sa batch nila ay siya lang, si Kath lang yung naging artista, and then si Doc po ay isang private person. Pero okay lang din naman daw sa kanya kasi yung tatay daw niya nakita ni Sir MJ Felipe masagot sa mga comments, no? Tapos yung nanay niya masaya daw sa kanya kasi nga baka opportunity na makita sa TV yung anak niya, ganun. Tapos open naman daw si Doc Kenneth sa mga opportunities, sabi niya. So parang nag-ano siya na hindi niya nilimitahan yung opportunities outside his field of expertise na pagiging doktor nga mga kasmeres. Tapos sabi niya, relax na mga parents kasi I can handle, sabi niya gano'n. So mabait si Doc Kenneth. Tapos may mga lumalapit sa kanya sa hospital, no, para mag-picture, tapos okay lang sa kanya. And advanced lang siya ng isang taon, no? 30 years old, si Ma'am Kath ay 29. Tapos nagugulat daw dati daw, no? Nagulat nga siya na hindi siya pinapansin niya Ma'am Catherine dun sa school nila mga kasambreros. And yun nga, no, sobrang bright, sobrang bait daw ni Ma'am Catherine. Tapos si Mami Min daw, nakita rin niya dati sa kanilang school, no? Tapos sabi ni Doc Kenneth ay sana magkita sina Ma'am Catherine at siya. Tapos sabi naman ni Sir MJ, sana together with the classmates na parang class reunion na rin ang mangyayari mga kasambreros. So ito na ang aking para sa akin okay lang, no, na maging friends sila mga kasambreros. Pero syempre bilang Cathinatic ay wala pa rin tatalo, no. I'm not comparing Sir Alden to Doc Kenneth as an individual, pero nakikita naman kasi talaga yung pagkakaiba, no. Naka-blockbuster, marami nang napatunayan ng Kathden kasi hindi lang sa kumbaga sa pelikula, hindi lang sa kumbaga sa pag-socialize sa estado sa buhay, and we're not underrating or underestimating or degrading or demoralizing Doc Kenneth. Pero ang sa atin lang kasi ay may napatunayan ng Kathden hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa buong mundo. Naging blockbuster at saka #1 Filipino film na maging umabot ng billion. And then yung relationship nila, na when it comes to relationship, kasi nag-iiba rin naman hindi porke naging crush mo siya nung elementary kayo or kindergarten ay yun na rin yun. So may mga times siguro na ganon, but in this case I would agree with I would go syempre sa Kathden na tandem mga kasembreros. And syempre si Ma'am Catherine at Sir Alden, nag-iba kasi yung pakikitungo mo no? Kapag kayo ay elementary, high school, college, nag-iba yun. When it comes sa nagmamature na kayo, no? 29, 30s, so nag-iba na yun mga kasus yung pagtingin nyo at saka pakikitungo mo sa iba. So Sir Alden and Kath, they have been good friends, actually close friends, and malalim yung kanilang relationship as Sir Alden has been telling during his interviews mga kasambreros. So para sa akin talagang sa totoo lang wala pa rin talagang hindi matatawaran si Pops Alden kay Ma'am Catherine mga kasusong, kaya Kathleen pa rin tayo. Pero syempre andito tayo para i-support si Ma'am Catherine whatever it takes. Pero tayo po ay talagang Kathleen lang sa kalam. Sorry na Doc Kenneth, no. Yan, update tayo mga kasambreros ay kagabi, Pilipinas Got Talent segment mga kasambreros. And yung pinaka-highlight ko talaga dito yung
yung aso na kumapa na contestant mga kasambreros na sobrang natutuwa. Syempre kasi si Ma'am Catherine ay dog lover. Talagang tuwang-tuwa siya, no? Sa lahat ng judges, siya yung pinaka natuwa at pinaka masaya mga kasambreros. And then nag-practice pa siya, no? Siya yung mismo na gano'n kasi ang bright, no? Sobrang smart ng aso na ito. Tapos nakasama na pala ito ni Donnie Pangilinan dati sa shoot no itong asong ito. Si Milo at saka si Ovaltine. Ang cute ng mga pangalan nila. So, ayun no, tapos nag-appear si Ma'am Catherine and so on. So, sobrang tuwang-tuwa siya. And nakala ko dito dati kagabi na hindi siya hindi makapasok yung owner. Yung ano kasi nga, nag-no si Ma'am Eugene. Tapos si Donnie nag-yes. Tapos yung parang medyo negative or medyo hindi positive yung reaction ni FMG, pero nag-yes siya, no? Kung kaya nagkaroon siya ng 3 yeses, kung kaya nakapasok siya mga kasamaras. And meron din silang Eins, no? Yung ano, pero hindi ako ng clip. Tapos meron itong Spice Mom kagabi, na kumaga pa na nag-no din po si Ma'am Catherine mga kasamaras. Ang kulit lang. So yun po. Tapos si Pops Alden, morning run. Okay, tumakbo siya mga kasamaras kasama ang kanyang tropa peeps, no? Kanina. So April 13, 2025. And then ito, ang kulit din ito mga kasamaras, nagkaroon sila ng parang random na pag-uusap sa Pilipinas Got Talent. Tapos kung anong morning routine nila, ganun. So si Ma'am Catherine daw dati, ayan, nagigising siya 10 or 11 a.m. Kasi nga, di ba, night person siya. Pero ngayon daw binabaan niya na parang nagigising siya ng maaga. 9 a.m. yung kanyang gising mga kasamaras. Tapos si Donnie naman, nakatulala lang siya for like an hour. Hindi siya katulad ni Ma'am Eugene na nagte-tennis agad. Parang tapos gusto niya talaga magpawis na bago pumasok sa trabaho mga kasamaras. Alright, so naman po sa ating content item sa nawa po ipangyan po natin ang ating Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasamaras ay sobrang ganda po nito. Ibigay mo kay Lord Jesus. 1 Peter 5:7, sabi dito, give all your worries to Him, Jesus Christ, because He cares for you, for us. Sa New King James Version, casting all your care upon Him, Jesus Christ, for He cares for you. Sa Tagalog naman po, pagkatiwala ninyo sa Kanya, kay Jesus ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, isa ito sa mga pinakamagandang verses actually mga kasambreros sa entire Bible. Kasi tayo, no, generally bilang mga mortal, bilang mga tao, nanay, tatay, lolo, lola, kapatid, asawa, mag-aaral, trabahante, meron tayong mga alalahanin sa buhay. Okay? Let's say kung trabahante ka, you have deadlines to meet. Kapag nanay ka, may mga trabaho ka sa bahay na hindi matapos-tapos. Magpag-asawa ka, may mga obligasyon ka sa anak mo, sa kapatid mo for example, no? Lalo na kapag breadwinner ka sa pamilya. So talagang yung mga alalahanin natin sa araw-araw mga kasambreros, lalo na kapag Judith na, no? Si Judith mga kasambreros, ayaw natin ni si Judith, no? Yung papabayarin na, no? Marami tayong alalahanin. So sa lahat ng list of instructions sa church, yung verse po na ito mga kasambreros ay si Peter po ay si Apostol Pedro ay nagbigay babala, no, sa mga mambabasa, sa mga tagapakinig na maging humble tayo, no? Ito kasi yung parang pinakauna niya dito sa verses 5 to 7. So parang mag-humble tayo. Ito yung isa sa pinaka punot dulo mga kasamaras na dapat nating gawin. Simula, we have to humble down. Tapos ay papasok po dito yung tinatawag nating submission sa Panginoon. Kapag we humble down ourselves before God, magkakaroon tayo ng blessing, no? There is that obedience, humility, merong pagtitiwala sa Kanya. So if we put if we give our worries, our anxieties mga kasambreros, yung ating mga cares, mga kinakaalalanan sa buhay, ay ang Diyos po natin ay nagmamalasakit. Kumbaga yung pagmamalasakit ng Diyos, walang kapantay po yan mga kasambreros. So yung term na cast, okay, or casting mga kasambreros, that means na
sa prayer, no? Hindi po yung sabihin na, oh Lord, ito na, kung pa ibibigay mo from your hand to God's hand, toward God's hand. Hindi po. Through prayer mo siya gagawin, mga customers. So, we can do na, Lord, ibinibigay ko sa iyo yung mga alalahanin ko, yung aking mga problema, itong mga... So, as we pray, let's also act our faith, mga kasumberos. Perhaps, it is also helpful to speak to a Christian brother. So, isa sa mga techniques din po, mga kasambreros, ay yung pagsishare mo ng yung problema sa iyong kapatiran, sa taong alam mong papakinggan ka. Kasi may mga tao na pag pinagsabihan na nag-share ka ng kwento mo, ng problema mo, ay ibubuli ka pa, no? I-tease ka pa, mga kasambreros. So, piliin nyo po na lalong-lalo na po kapag mga Christian, yung mga may pananampalataya rin po sa Diyos. Isa rin po yun sa pagpapa-ease, no? Pagpapagaan sa ating burden, mga customers. Si Lord kasi, para mo siyang asawa, para mo siyang jowa, pwede, kasi minsan nga yung pag-asawa, jowa, may pagbentuan ng problema mo, hindi ka papakinggan. Pero si Lord, mga customers, ay ibang-iba. Kapag nagkwento ka sa kanya, no, kahit na umiyak ka dyan, kahit na humagulhol ka dyan, kahit na tumulo na yung sipon mo, no, sa pray, mga sombreros, at saka pagmamakaawa sa kanya, hindi kanya i-condemn, hindi kanya pagtatawanan, hindi kanya isusumbong, hindi kanya ipagmamarites, mga kasamberos. Bagkus ay didinggin niya, no, kapag lalo na kapag consistent, kapag may humble heart tayo, may pure intention, righteous tayo sa kanyang harapan, at saka nagpapalinis tayo ng ating mga kasalanan, mga kasamberos, with all humility, no, at submission ay kung pa nagpe-pray tayo sa kanya, nako, hindi po malayong-malayo na diringgin ng Panginoon ng ating panalangin, mga kasamberos. So that's why all our worries, our anxieties, all our cares, mga customers, yung mga nababalisa ka, no, kay Lord natin ibigay, no, through prayer, na Lord, ibibigay ko sa inyo, I lay down everything into your hands because I cannot do anything without you, and without you, I am nothing. Ganun po, mga customers. He truly cares for us, mga customers. Kung meron tayong taong pinakamabait na kaibigan, for example, or tao sa ating tahanan na parang niisip mo na nagki-care sa'yo, nako, million folds pa po ang ating Panginoon. So, one effective way to let go of anxiety, of cares, of worries, mga kasembreros, ay to meditate din po yung ating Holy Bible, mga kasembreros. Yung Holy Bible niyo dyan sa bahay niyo, baka naalikabukan na yan, no? Hindi na nagagalaw at hindi na babasa. So, that's today, no? Right now. Ngayon na po ang tamang panahon at tamang oras para po buksan natin muli, at saka mapameditate tayo, mga customers, because pagkain nating kaluluwa, at saka nandyan yung mga pangako ng Panginoong hindi napapako, mga kasambreros and mga fanatics. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, and the mighty, holy, sweet, magnificent, our Lord who is caring, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po, mga sombreros, and paalam po. I love you.